Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating usapang magmamanok mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa sa ating topic ay shoutout muna tayo kay Manny Visayas, ka Berks TV sa Trupang Ugakon, Rico Domingo, Roland Aquino from San Mateo, Rizal, Nili Hirapuso, Bong Barniso, Jerry Lungay, taga Bohol, Jubil Aguinod, Tacloban City, Lloyd Verdira, Herbert Taylusan, Dumaguete City. Ito kasi mga kaibigan, pag-usapan natin itong paano pag-aanin ng isang manok. Bago tayo mag-umpisa mga kaibigan ay sagutin muna natin itong tanong ni Larry Purgatin na ang lahat ba daw ng na manok, yung manok panabong ay mahaba bang buntot? Hindi po mga kaibigan, kasi ito nung mahaba ang buntot ay makita natin to sa mga sweaters, katulad ng mga puso mga kaibigan, napakahaba yun ng buntot. Saka may mga 5K din mga kaibigan na medyo mahaba talaga yung buntot. Mayroon namang mga hatches mga kaibigan, lalo na pag hats to kilso, nako, napakahaba ho ang mga buntot yan mga kaibigan, lalo na pag medyo may edad na isang manok. Masabi ko dyan mga kaibigan, itong mahaba na buntot ay makikita natin ito sa bloodline po. Talaga, lalo na itong example ko mga kaibigan, itong hats to kilso, nako, napakahaba. Nakikita ko yun mga kaibigan kay kay rat grapes, yung mga hats kilso niya, napakahaba at saka malalapad yung buntot po. Kaya yun lang masabi natin dyan. At saka itong nagtanong sa atin na si Dindi TV na may na-cross na ba ako na Golden Boy to Tornado Hats po. Hindi pa po idol, kasi wala po akong inalagaan na Tornado Hats po. Mayroon ako pero pumpkin hats mga kaibigan. Pero hindi ko pa na-cross sa Golden Boy kasi kakabili ko lang doon kay kay Gadisis. Kaya yun po. About naman sa ating mga kaibigan, yung parapol natin, kasi sa akin, nag-message sa akin kagabi na pwede daw makasali. Pwede po pag nakita ka doon sa comment section mga kaibigan na automatic nakasali ka doon mga kaibigan. Pero pag nagduda ka naman na hindi kasi sinasali po, bago ko umpisahan yung raffle mga kaibigan ay babasahin ko muna yung mga entrante mga kaibigan. Pag hindi ko po nabasa yung pangalan nyo, pwede nyo naman ako i-message mga kaibigan para naman isali kita. Kung sino ka man dyan talagang kasali lahat po. Basta nanood lang sa akin o nag-subscribe talagang kasali ka mga kaibigan. Kahit hindi ka nag-subscribe, basta nag-comment ka, talagang kasali ka po. Sa atin naman dito mga kaibigan ay hindi naman tayo nagpili kung sinong sasali sa atin. Basta makakita, makapanood ka lang dyan, makakomment ka, talagang kasali ka na po. Wala nang kumikimi pa mga kaibigan na kung ano pa yung mga kahit hindi ka nakasubscribe sa akin, basta nag-comment ka lang, kasali ka na sa parapol natin kaibigan. Sa atin naman ay talagang enjoyment kung sino man yung nanalo. Kasi dati nung isang araw ba yun, nag-comment sa akin yung nakapanalo na pwede pa ba daw siyang sumasali. Kahit ilang bisis ka pa nanalo kaibigan, talagang pwede pa po. Tayo naman dito hindi tayo magpili na kung sino man yung entrante nating pinaparapol mga kaibigan, kahit taga saan ka pa, basta makakomment ka lang, talagang kasali ka po. Ayun lang mga kaibigan, tayo naman dito ay talagang enjoyment lang to sa atin, kung sino man yung. Pero mga kaibigan, huwag nyo po itong kalimutan na kung sasali ka man sa parapol natin, ay handa mo na yung yung pang ship mo, kasi pag ikaw ang mananalo, sayang naman yun mga kaibigan. Ito naman sa atin mga kaibigan, para rin binili mo na rin yun, kasi ang pa-ship ngayon mga kaibigan, lalo na pag medyo malayo-layo ay 3,000 talaga yun. Pero pag medyo malapit-lapit lang, Cebu or lang yun kaibigan, 2,500 lang siguro. Kasi maganda kasi itong pa-ship lang mga kaibigan, kasi wala ka nang pang permit na kasi dito sa Bohol mga kaibigan, lalo na dito sa Panglao, may kaso ng ESA po, malapit lang dito sa Dawis. Kaya mahirapan tayo kukuha ng permit po, lalo na sa magpa-ship ka,
Kaya ako sa mga kaibigan ay inaano ko na lang po sa shipper kasi yung shipper napakadali lang po. Yung shipper ko dito, may shipper ako kay assassin. Yung niya, yung kasama niya ay magbangka lang yun mga kaibigan. Lalo na sa Cebu, talagang bangka lang po. Wala na akong hassle yun mga kaibigan. Wala ka nang hanapin pang permit kung ano man dyan. Kaya pero medyo may handa ka talaga sa pang ship po kasi lalo na pag sa Mindanao ka or Luzon ka, maghanda ka talaga mga kaibigan. Ang pinakaano doon ay 3,000 lang yung depende pag isang box lang, isang manok lang, nandun lang yun sa 2,500 or kung dalawang laman sa isang box, 3,000 yun mga kaibigan. Ayun na po, kasali lahat mga kaibigan, basta nag-comment ka lang, walang problema yun. Pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong sinasabi nilang paano ba natin pag-aanin ang isang manok. Sa akin naman dyan mga kaibigan ay kung pag-aanin mo isang manok, marami kasing factor mga kaibigan kung bakit bumibigat yung manok mo. Sa tubig lang, example, at saka yung kinakain niya. Ako naman mga kaibigan, pag medyo ang manok ko ay hindi ko pa inilaban, hindi ko balak yan pag-aanin. Gusto ko nga mga kaibigan, pagbultuhin ay sakto po. Yung talagang pakainin mo kung ano man dyan, painumin mo hanggat gusto nila. Pero pagdating na ilaban mo na, mo na sa pre-con, doon ka na sa manok mo na medyo pag-aanin natin. Pero kasi mga kaibigan, pag medyo talaga mabigat yung manok mo, ay mabagal talaga yan pumihit. Yung paglipad, talagang kulang talaga sa bilis po. Kaya kung gusto mong pag-aanin, kahit hindi mo pa ilaban, pwede yun. Kasi naman itong pag-aanin mo isang manok mo kaibigan, ang number 1 yan ay yung pagkain. Bigyan mo yan ng high protein. At saka haluan mo ng mga, mo kaibigan, yung mga greens. Katulad nung greens mo kaibigan, may greens naman na feeding royal pansy. Pero ang royal pansy mo kaibigan, maraming mga bilog-bilog. Pero kung gusto mo talaga pag-aanin na medyo buka yung manok, royal pansy na yun mga kaibigan, wala nang iba. At saka haluan mo ng mga high protein. Katulad ng high protein sa sagupaan, marami naman dyan, sagupaan, Thunderbird. Kaya katulad ng platinum, tayo dito mga kaibigan, hindi tayo nag-commercialize ng anumang klase pagkain yan o vitamins man. Ang sa atin lang dito, kung ano yung nakakatulong sa ating pagmamanok po, ito lang sabihin natin dito mga kaibigan. Kung hindi naman yan, pwede naman yung mga maintenance ng mga kaibigan, katulad ng Inirton, Inirmax. Talagang gumagaan din yung manok mo doon, at saka kontrolin mo lang yung tubig. At saka, mga kaibigan, number 1 dyan, kahig-kahig ka, mag-box ka, para medyo gumaan talaga yung manok mo. Ilagay mo sa medyo matamaan ng araw po, hindi naman yung talagang mainit, talagang matamaan sila ng, kasi naman mga kaibigan, ang manok naman, alam naman natin na napakakontra yung init, mabilad sa araw, baka naman mamatay yun. Yung medyo may oras lang mga kaibigan na matamaan sa araw, pagdating ng mga 10 o'clock, 11, medyo malilim na, wala nang init po, pwede na yun. Kasi naman kaibigan, sa akin po sa akin lang ito mga kaibigan, na magpagpagaan talaga sa isang manok ay yung binibigay mong pagkain mga kaibigan, at saka number 1 yan, yung tubig. Kasi ilang bisis ko na yan na i-try mga kaibigan, na pag mag-kondisyon ako, ang binibigay ko po yung sa akin lang ito mga kaibigan, royal pansy, haluan mo yan ng platinum. Pero gumagaan po ang manok mga kaibigan, mag-iba talaga. Kasi gusto ko mga kaibigan, bago ko yan isalang sa kondisyon gusto ko bultong-bulto yung manok ko. Talagang babad sa tubig. At saka pagdating na sa mga mag-pre-con ka na, doon mo na pag-umpisang pag-aanin ng isang manok mo. Lalo na pag i-exercise mo yung manok mo, naka-box na, tapos ang kinakain na yung yung high protein at saka mga royal pansy, ganon. Ay magtaka ka mga kaibigan, pagdating ng mga 2 weeks o 3 weeks, talagang gumagaan na yung manok mo. Kasi iba naman talaga yung medyo magaan yung manok. Makitaan mo talaga ng mga extreme na mga kaibigan, kilos at saka palo ang isang manok mo. Kaya doon mo na ibigay yung kasi nagtanong sa akin mga kaibigan, kahit daw hindi i-kondisyon, paano daw pag-aanin? Ayun, wala nang iba po mga kaibigan, pagkain lang po dahilan dyan. Kahit bigyan mo yan ng mga Inirmax na mga kaibigan, basta may greens po at kontrol sa tubig, kahit 5 dips lang kada tapos kumain, ito medyo gumagaan talaga ang manok mga kaibigan.
lumalabas talaga yung mga palo dyan. Sa atin naman ay palagi ko sinasabi dyan, mga kaibigan, na itong mga sinasabi natin ay ano lang po, kung sino lang yung naniwala sa atin. Pero kung duda ka, itry mo o itesting mo, mga kaibigan, na talagang pag binibigyan mo yan ng mga grains at saka mga high protein po, ay medyo gumagaan talaga yung manok. Kahit sa mga pang-maintenance lang, itong Inirmax o Inirton, basta kontrolado lang sa tubig po, ay medyo gumagaan talaga ang isang manok. Ito naman sa atin ay hindi naman tayo magsabi pag hindi natin yan na-experience lahat, mga kaibigan. Kasi naman, ito nung pagmamanok, mga kaibigan, ang dami ng marunong ngayon, mga kaibigan, marunong nang magmanok talaga. At saka makita naman natin dyan sa mga social media. Doon naman tayo, sa akin naman, mga kaibigan, talaga po ay, lalo na pag manood ka ng bakbaka na kay Sir Joey, talaga matutunan mo talaga, mga kaibigan, from breeding to conditioning, kung paano palaki ng sisiyo, yung sa hardening, ay doon mo talaga makuha po. At saka nakaka-enjoy, mga kaibigan, kasi yung ini-interview nila, yung talaga mga legend po, yung mga big time breeder talaga, mga kaibigan. Ito naman sa atin ay talaga ina-idolize natin yung mga taong yun, kasi kumukuha sila ng manok, mga imported. At saka yung mga ini-interview, mga kaibigan, hindi talaga hindi yung mga in-interview yung medyo mayayabang po. Hindi sila mag-interview siguro doon, mga kaibigan. At talaga in-interview nila yung seryoso lang talaga sa pagmamanok, yung naglalaban lang talaga, mga kaibigan. At saka hands-on sa breeding or conditioning. Sa nakita ko lang yun, mga kaibigan, kahit na sikat ka, pag nakita lang medyo naanuhan sila sa iyo, mga kaibigan, hindi ka puntahan po. At saka doon ako mga kaibigan, dati pa, yung kay Imoy Gurgunya, yung mga bakbaka na, at saka kay Sir Joey talaga. Dati kasi, mga kaibigan, may mga show kasi yung yung sultada, napakagandang yun, mga kaibigan, napakagandang show po na ang hosted by Sir Imoy Gurgunya, Dalit Imoy Gurgunya po. Kasi yung mga tao ngayon ay talagang talagang napakahilig sa kasi itong pagmamanok, mga kaibigan, ay pag hindi mo talaga pasyon ng isang bagay, talagang mawalan ka ng hindi talaga seryoso, o hindi mo talaga, kung sa Bisaya pa, mga kaibigan, sundog-sundog lang ba. Lahat naman ito, mga kaibigan, ay katulad ko din, sundog-sundog din, mga kaibigan. Kaya tayo matatawag na mga gilid buwis ba, mga kaibigan. Pero natin, mga kaibigan, na mag-aral din tayo, or tayo, mga kaibigan, ba, yung mag-study talaga tayo about sa pagmamanok, para naman ma-enjoy tayo sa ating hilig po. Dito lang tayo, mga kaibigan. Good morning sa ating lahat po.